Kapitan, bakit napakabagal ang vapor na ito? Hindi ba pwede itong tulinan? Es una tortura. Sapagkat napakababaw po ng ilog sa ilang bahagi. Kung ipatakbo natin mabilis, baka sumadsad tayo sa mga buhangin. Ay, Diyos mio, napakababaw? Napakabarbaro na pamumuno sa vapor na ito. At saka, bakit napakaraming Indio sa paligid? Palaging nakakasagabal. Ay, Doña Victorina, ang mga Indio ay karaniwang pasahero lamang. Wala silang masamang intensyon. pasahero man o hindi, nakakasira pa rin ang kanilang presensya sa dignidad ng tao. Diyos mio, lahat ng dapat ay maayos at marangya. Pero bakit laging may sagabal? Es imposible. Ang lahat ng bagay ay pwedeng pamahalaan kung alam mo lamang ang tamang paraan. Senyor, ano po ang ibig niyo pong sabihin? Ang lunas ay napakadali. Humukay ng isang tuwid sa kanal mula sa Lawa hanggang Maynila. Magbukas ng bagong ilog at saran ang dating ilog Pasig. Ngunit napakalaking salapi ang magugugol. Bukod dito, maraming nayon ang masisira Pwes sumira! at ang salaping ibabayad sa manggagawa. Ngunit hindi na sila kailangan bayaran, kundi gamitin ang bilanggo. Ang mga panukala nyo ay maaaring makadulot sa paghihimagsik, lalo na kapag maaapektuhan ng mga tao sa paligid. Tama, ang lupain ito ay ilang beses na naghimagsik dahil sa pilitang paggawa at kawalang katarungan. Ang mga pulong at plano hindi na muling magiging masid. Ngunit sa inyo, Padre Salvi, kayo'y nakamasid din. Initiyak ko ang himanda at kabaharan kadangin ang Diyos sa tingin ko siya. May sa katuparan po, Kapitan. Hinihintay na lang namin po ang paintulot. Pinuntahan na namin si Padre Irene at sinabi niya na nangako siya na makikipag-usap sa general upang kami tulungan. Pagkukuhaman kayo ng pahintulot, saan man kayo kukuha ng salaping gugugulin. Ngayon na po, mag-aambag ang bawat estudyante. At ang mga magtuturo, Nagalaw si Pagkarain sa kanyang mga bahay na maaaring gamitin upang sa mga aralin. Ngayon, hindi na magpapaaral ang Latin. Wikang Kastila naman ang pag-aaralan. Makikilala tayong lumalakad ng paurong. Totoo ba ang mga tao sa ating lalawigan ay hindi makabili ng alahas dahil sa kahirapan? Hindi nila ito binibili sapagkat hindi naman nila kailangan. Sige, o siya'y mabuti pa'y sumalo kuminom ng sorbesa. Toma. Salamat po, pero hindi po kami umiinom. O bakit? Ayon nga kay Padre Camora, ang pag-iinom ng madaming tubig ay sanhi ng pagkawalan ng sigla ng mga Pilipino. Sabihin ninyo kay Padre Camora na mabubuti pa siya mag-inom ng tubig kaysa ng serbesa para maiwas ng chismis sa relihiyoso. Sige. Bueno, adios. Ama, ano po nangyari? Hinaraw sa atin ng ating lupa. Ano po? Ngunit, kayang naglinis, pagbungkaan at halos pumatay na sa gubat. Ako pa ang pinagbintangan na magnanakaw. Kapesta, huli na lahat! Dahil sa iyong pagtutuloy ko ay aarestuin! Aarestuin? Ano ang aking ginawa? Ang pag-aangkin ng lupa, hindi sa'yo! Ang lupang iyon ay aking pinaghirapan. Naku! Malami! Dali siya sa kulungan! Bakit ko matututo siya? Ikaw matakot na. Sino yan? Ano ang kailangan? Ako po, wala akong pakialam sa pangalan mo. Ano ba ang kailangan mo? Lakasan mo ang loob mo, Iha. Sabihin mo ang totoong pakay natin. Hermana, naparito po ko para humiram ng salapi. Sarapi? Maraming lumalapit sa akin para dyan. Bakit ako tutulong? Wala na po kasi kami malalapitan, Hermana. Ang lupa ay nawala. Si Ama ang nasibilan mo. Handa po akong gawin kahit ano. Kapalit ang inyong tubig. At kaya ka andito? Para marilibos? Hindi po. Kaya ko po kayong silbihan.
Kahit ano, basta tulungan niyo lang po ako. Maglilingkod? Marunong ka bang sumunod na walang tanong? Marunong ka bang magtiis? Opo, Mama. Kung ganoon, dito ka magsisilbi. Hindi kita bibigyan ng pera na walang kapalit. Isipin mo ang iyong ama, Holy. Tinatanggap ko po. Pwes, mabuti. Simulan mo bukas at tandaan mo, ako ang batas. Ano ang ginagawa niya dito? Wag po! At sino ako sa inyong inaakala? Wag po, ako po si Basilio. Basilio. Ikaw? Hindi maaari. Ako si Crisostomo Ibarra, makakabatid ng isang lihim na maaaring ikasawi ko. Hindi kita papatayin sa pag-asang hindi ko pagsisihan. Simon, si Crisostomo Ibarra. Hindi pwede. Ano nangyari sa Ibarra na dating ko kilala? Hindi na ako ang dating mong nakikilala, Basilio. Ginagamit ko na ang aking pag-iisip. Ang nais lang namin ay makapagtayo ng akademya. Nagbibiro ka ba? Akademya? Mga kabataang puno ng ilusyon. Hiniling ninyo ang wikang Kastila? Ngunit para saan? Upang mas lalo kayong maligaw? Upang mas lalo kayong maging alipin? Hindi po. Kung dahil sa Castilla, mapapalapit kami sa pamahalaan. Magiging daan ito sa kaunlaran. Kakamali. Ano ang gagawin ninyo sa wikang Kastila? Papatayin ang wikang katutubo? Ipalalim ang isip sa banyagang kaisipan? Lalo lamang kayong maging alipin. Ikaw ay Pilipino, Basilio. Pag-isipan mo na mabuti ang inyong ginagawa. Napakaraming problema sa Manila. Mabuti pa lamang napapahinga ako dito sa Los Baños. Mas mabuti pang maglibang, General. Ang mga idol parating may reklamo. Ngunit, ang kahilingan ng mga estudyante tungkol sa Akademya ng Kashila ay dapat pagdesisyonan. Oo, ano ba masasabi ninyo? Ano nang bala ron? Pag-aaralan ko ang panukala. Ang ilang mag-aaral tulad din na Isagani at magkaraig ay seryoso sa kanilang hangarin. At ang Isagani, mainitin ang ulo. At si Basilio, tahimik, ngunit may kahina-hina lang nakaraan. Isulat ang mga pangalan nila. Habang pinag-uusapan ninyo, kahilingan, naglalaki ang galit ng bayan. General, narito na ang Comunications Palace. Nakikiusap sa kalagayan ng kanyang lolo. O sige, papatuloy niya ang papagalaya. Wala silang masabi na wala kong awa. Ipagpatuloy ang inuman! Punyales! Ang daming tao at aliwan! Magandang araw sa inyo, mga binata. Ay teka, hindi ko nakikita si Simon dito. Baka abala siya sa ibang bahagi ng pelen. Tapos siya na may dito na ba yan dito? Yan ang sinasabi nilang kakaibang palabas. Si Mr. Leeds daw ang nagdala niyan. Kung ganun, panoorin natin. Ginawa at ginang, masdan ang hiwaga ang ulo ni Imotis. Ang ulo ni Imotis ay nagsasabi ng katotohanan. Ako'y biktima ng pagtataksil, ng kasakriman, ng pagnanasa sa kapangyarihan. Ang mga nagsamantala sa pananampalataya, ang mga nagkubli sa kabanalan, ay mananagot. Mahinga na po si Captain Tiago at lason ng kanyang katawan. Delikado ba ang kanyang kondisyon? Ang kanyang buong katawan ay lason ng apyan. Wala na siya pong pag-asang gumaling. Tulad lamang ng bansang ito. Basilio, kailangan mo makinig sa aking mabuti. Mahalaga ang bawat segundo. Sa bawat intrigue ng mundo mo at mundo ko. Sa loob ng isang oras, magkakaroon ng himagsik sa pamamagitan ng aking hudyat. Wala ka nang makikitang payapang lansangan. Ang mga kampanay hindi na muling tinatawag sa misa, kundi sa digmaan. Hindi ka na rin makapagtapos sa pamantasang pinapangarap mo. Kapag kami ay nagtagumpay, lahat ng hindi tumulong, lahat ng may kakayahang dumamay ngunit pinili ang katahimikan, ay ituturing naming kaaway. Oo, inuulit ko, kaaway.
Kaya ngayon, Basilio, pumili ka. Kamatayan o kinabukasan. Kamatayan o kinabukasan. Don Simo, ipaliwanag mo na sa akin anong ibig mo sabihin. Isang katotohanan na matagal nang tinatago ng mga tao. Ang pamahalaan ay pinapaasa ang kaban ng bayan. Habang ang mahihirap ay kumakalam ang sikmura. Sila'y nagbubusog sa kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ng apol. Kailangan tutukin ang bulok upang may tumubong bago. Pero kung sasama po ako sa inyo, Don Simo, anong babalik at ko? Ano ang magiging kasalanan ko sa harap ng Diyos? Ikaw ang magbukas ng pitong monasteryo. Itapas mo si Maria Clara, ang anak ni Kapitan Tiago. Anak ni Kapitan Tiago sa monasteryo? Hindi po ba nahuli na tayo? Huli? Ano ang ibig mong sabihin? Ulitin mo ang inyong sinabi, Basilio. Namatay na po si Maria Clara. Nakita ko po siya. Tinibihisan at tinayusan ang kanyang libing. Hindi maaari. Bawiin mo ang inyong sinabi, Basilio. Hindi pa patay si Maria Clara. Ililigtas ko pa siya. Ililigtas ko siya sa monasteryo. Kailangan niya akong makita. Kailangan niya malaman na bumalik ako. Hindi. Maria, aking mahal. Maria Clara, iniibig kita. Bakit isa lamang bangkay ang iniwan mo sa aking pagbabalik? Nakalimutan mo na ba ang ating pangako? Ang mga panata sa ilalim ng buwan? Bumalik ako upang iligtas ka, upang itakas ka mula sa kumbento, upang ibalik ang iyong ngiti. Ngunit ngayon wala ka na, at ang mundong ito'y lalo pang nagiging hungkag. Kita sa tagpuan ni Bathala, may kinang sa mata na di maintindihan. Tumingin kung saan sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo. Ibigin kita hanggang sa huli. Nung ako'y ituro mo. Isagani, ano sa tingin mo kay Juanito Pelaez? Siya po'y magalang at magkisayahan. At kayang makipaghamag. Mabuti naman, isang binatang marunong sa asal at dugong Kastila. Hindi tulad ng iba dyan. Puro tula at pangarap lamang ang puhunan. Ay, Tia! Marami akong nakikita mga Kastila sa pagtitipon kanina. Naku! Nasaan? Bakit hindi mo ako tinawag? Dapat ay ipinakilala mo ako. Ay, mas mabuti man na nagkaroon tayo ng sandaling usap. Tanang kita, Isagani, galit ka ba sa akin? Bakit naman? Dahil ba kay Juanito? Huwag mong isipin na may gusto ako sa kanya. Si Tia lang man ang may nagugusto doon. Hindi ba't napapansin ko lumalayo ka sa akin? Parang ang mga mata mo'y kanino-kanino tumingin. Ngunit hindi sa akin. Ang mga mata ko'y tumitingin sa hinaharap, Paulita. Sa bayan, humihintay ng pagbabago. Ngunit wag mo isipin na hindi kita nakikita. Ngunit, ang hinaharap mo ay puno panganib, mga pulong, mga salitang maaaring magdala sa iyo sa kapahamakan. Paano ako? Saan ako lulugar sa mga pangarap mo? At kung ang dangal at ang bayan ay lagi mong uunahin, ano ang matitira para sa akin? Isagani, tandaan mo, ang isang dalagay hindi naghihintay magpakailanman. At ang mundo'y hindi umiikot sa mga makatag na katulad mo. Marami pang ibang lalaki dyan para kay Paulita. Halika na, Paulita. Ikaw, huminto ka dyan. Ano po ang nais ninyo? Huwag kang magkunwari. Isa ka sa mga kasabwat ng mga paskil. Wala po akong alam sa mga iyon. Lahat kayo ganyan ang sinasabi. Sumama ka sa akin. Wala akong kasalanan! Hoy! Wala akong kasama sa anumang yun! Sa kasabwat na mag-iimagsik.
Hindi ito maaari. Wala akong tapos para kayo, para sa kinabukasan. Wala akong kasalanan. Wala akong kasalanan! Oy, narinig niyo ba ako? Ikaw po kaya pumasok dyan! Nakasan mo ang loob mo. Para ito kay Basilio. Wala nang ibang lalapitan! Wag mo. Isipin mo si Basilio, isang gabi lamang iyan. Bawat sandali mahalaga sa atin. Paulita! Malaya na ako, ma ko. Pwede na tayong magkasama. Wala nang humadlang sa atin. Ito na alam ni Sagani. Hindi ko na alam anong gagawin ko. Ikakasal na ako kay Juanito. Pwede huwag mo ituloy. Kung mahal mo ako, makikita mo na mas mahalaga tayo kaysa sa lahat na ito. Huwag mo nang hayaan mo desisyon ang mga iba para sa'yo, Paulita. Ganun ba kadali yun para sa'yo? Isagani, sana maintindihan mo. Kapag tinalikuran ko ang kasal na ito, magiging kahiya-hiya ako sa mga tao. Kailangan ko sila iligtas. Huwag mo nang subukan ang iyong plano, Basilio. Mamayang gabi ay sasabog na ang lampara. Susunod po. Isagani, huwag kang pumasok. Mayroong dinamita sa loob. Mamayang gabi, mamatay na sila lahat. Kailangan ko iligtas si Paulita. Isagani, hindi itong oras para sa pag-ibig. Huwag mo isugal ang iyong buhay. Kung iyon ko siya sa loob, matagal na akong patay. Kung ganun, magmadali ka. May dinala akong lampara para tingin. Ang ganda naman ng pananan niyan. O siya, mauna na ako. Maria Tasel Pares, 1. Chrysostom. Sino ang nakakastog banggitin ang pangalan na iyan? Isang biro lamang. Isang pangalan ng taong matagal nang patay. Tumigil ka! Isang taksil! Nilinlang niya tayo. Ang lahat ito ay para sa kanyang pag-iinganti. Hanapin niyo siya! Hanapin niyo agad!